Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang patungkublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Dakila ang Diyos, higit sa sinuman, nasa Kanyang palandaigdig at kalaliman. Lahat ay Kanya, bundok na mataas, ang dagat at lupa ng Kanyang mga nilalang. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang patungkublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Kaya sa lahat ng ating mga intensyon, sana mauna ito, na ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos, upang tayo maging marapat sa misang ito at sa ating mga intensyon. Halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagkasala, sinasadya man namin o hindi, lalo pat kung ang aming kasalanan ay nakasakit ng aming kapwa, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, para sa aming mga pagkukulang, nagkulang kaming magmahal, umunawa, magpatawad, magpakumbaba, magbigay, maging matyaga, magpakabuting tao, magmahal. Humihingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, meron kaming mga intensyon, pero Ikaw ang nakakaalam ng tunay naming kailangan. Humihingi kami ng awa para dyan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos na kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong bayan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at manatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo na sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagbigay ng tinapay mula sa langit ang Panginoon bilang tugon sa pagrereklamo ng mga Israelita kay Moises. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako, ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila. Ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos na nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sa ikalawang pagbasa, iginigiit ni Apostol San Pablo ang pag-iwan sa dating pamumuhay na tulad ng mga hentil at magbago ng diwa bilang mga nilikhang kalarawan ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamumuhay ng gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli, sorry na-late po tayo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan ka ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit po kayo narito? Yes, alam ko, nagdarasal, nagsisimba, pero bakit? Baka katulad kayo ng mga tao sa Ebanghelyo na binuking ni Kristo. Bakit binuking? Kasi tingnan po ninyo yung tanong nila. "Guro, kailan pa kayo rito?" Parang concerned, di ba? At parang gusto nilang makinig sa mga turo niya. Kasi ang tawag nila, Rabbi, which means teacher, guro. The thing is, they were just trying to tell Jesus some things which they thought Jesus needed or wanted to hear from them.
Binobola lang nila si Jesus. Parang ikaw, kapag may hihilingin ka, kapag magpapaalam ka, kapag mangungutang ka, ang dami mong pang pasakaling. So dito, binuking sila ni Kristo. Kaya kayo narito, gusto niyong kumain. Kasi last week, karugtong ng ating gospel reading for today, nagpakain si Kristo ng libo-libo. So ngayon, gusto uli nilang makakuha ng free meal from Jesus. Akalain mo yon? Yung binigay ni Jesus nung una, na kusang loob niya. Kaya nga, grasya. Ngayon, obligasyon na niya. Pinakain mo kami kahapon, pakanin mo rin kami ngayon. Yun ang mentalidad nila. Try mo. Bukas, pagsundo mo sa La Salette School ng pamangkin mo, ng apo mo, idaan mo ng McDo o Jollibee, tuntua yan. Pero kinabukasan, pag hindi mo dinaan, magkagalit siya. Magtatampo yan. Entitlement na po ang tawag dyan. When one sees any privilege as his right or her right already. And when that happens, nako, katakot-takot na reklamo. Tulad ng mga Israelites sa ating unang pagbasa, hindi man lang makapagpasalamat sa naibigay na sa Kanya. Bakit kayo narito? Baka naman ganun din. Entitlement din. Answered prayer yung dati. Humihingi kayo uli ngayon. Sana nandito talaga tayo para magpuri. Unang-una sa Panginoon. Secondary na lang sana yung mga petitions. Kasi kapag nabaligtad yun, naka. Magagalit na kayo kapag hindi binigay ng Diyos sa inyo. Ano yun? Naging karapatan na natin at obligasyon na ng Diyos na ibigay sa atin? Paniwalaan niyo ako. Ang dami ko nang napakumpisal. Halimbawa, lalong-lalo na dito lang, may regular confession tayo. Baka hindi niyo pa po alam, ha? Tuwing Wednesday, Thursday, Friday, 5 p.m., kita-kits tayo. Mangumpisal po kayo. Kung gusto niyo, counseling. Wednesday, Thursday, napakarami ko ng napakumpisal na ang kasalanan ay ganito. Nagtatampo po ako sa Diyos Patunayan nga po, ngayon lang uli ako nagsimba. Bakit? Kasi po may hiniling ako, hindi naman niya binigay. Ngiti-ngiti kayo, baka ganun din kayo. Siguro dapat kong explain sa inyo, in part man lang, yung madalas nating nami-misinterpret na Bible verse, ito yung research ko ngayon lang para tama ako. Yung Matthew 7 verse 7. Ano yun? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open to you. Kasi nagbibreed ito sa atin ng entitlement. Sabi mo, as I'm asking. Hanggang ngayon, you're not giving. Entitlement na yan. Teka muna. Tama naman yung ask and you shall receive. Pero ilagay muna natin sa context. Ano yan? Matthew 7 verse 7. Mamaya pag-uwi ninyo, i-research ninyo. Matthew 6 verse 33. I stand corrected kasi sinabi ko kanina, Matthew 6 verse 3. No, it's Matthew 6:33. So konti na lang, Matthew 7 verse 7 na. Ano yung sinasabi sa Matthew 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and everything will be given you. First, the kingdom of God. So tama pa rin. Ask and you shall receive. Provided. It's for the kingdom of God. It's not for your kingdom. Provided. Ito ay para sa ikadadakila niya, para sa mas ikatutupad ng mga plano niya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa buhay din ng ibang tao. Isa pa, tinuruan tayo ni Kristong magdasal. At sa dasal na sinabi niya, sabihin daw natin, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin. Ba't wala kaming yung hinihingi ko, ba't wala pa rin sa akin? Alam po ninyo ang ibig sabihin ng panalangin yon, ng petition na yon? Bago yon, tandaan natin may petition na mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo. So ibig sabihin, we are asking God for nourishment. Tama, literally. Pero hindi lamang para mabuhay, kundi para araw-araw ay magkaroon tayo ng lakas to glorify God, to
to build His kingdom here on earth and to do His will into our life. Hindi para magpasarap lang. Hindi para mabuhay lang. Hindi para sa kapritsyo lang. Para maging mabuting tao and to become His agent in building His kingdom into this world. So it's not really more about you, it's more about God. In fact, it's still about you. But you are just a small part of His kingdom. Para pa rin sa iyo. Pero hindi lang ikaw ang ikinoconsider ni Kristo. Bigla kong naalala yung NBA player na ito. Guys, sa mga naglalaro at mahilig sa basketball, di ba kilala nyo yan? Sino yan? Jason Tatum from Celtics. Siya ang star player ng Celtics. Silang nag-champion this last season. MVP pa yan, men. Kaya syempre, kasama sa USA team ng Olympics. Pero alam ba ninyo, bangko siya? Bangko. In fact, sa Olympic opener, yung unang laro against Serbia, hindi siya naipasok kahit isang minuto. Siya na sa straight na 351 games, lagi siyang first 5. Star player nga eh. Siya na during playoffs ay nagmi-minimum ng 40 minutes sa loob ng court. Now, limited minutes, limited exposure, limited points. Akaawa nga eh. Akalain mong may mga ruthless meme patungkol sa kanya. Ayan no? Jason Tatum, 0 minutes, 18 Gatorade assists. Lebron, Gatorade. 12 towels passed. Durant, tuwalya mo. 10 frowns. Ay! 100 or 1,000. Yeah. Claps. Certified. Water boy, triple-double. Grabe, di ba? Star player ka, MVP ka, tapos gaganyanin ka. Bakit hindi ka naipasok eh? Pero nang in-interview siya, anong sabi niya? Ayan. Walang reklamo. Nasasaktan siya, nalulungkot siya, pero para sa team, okay lang sa kanya. So it's not about him, not just about him, because he is just part of the team. It's about the whole team. Amen. Hindi ka tulad mo, Brad. Hindi ka lang napasok nung unang game. Ano na, nagdadabog ka na sa bench, di ba? Kulang na lang, lagyan mo ng lason yung Gatorade at yung inuminan ng mga teammates mo, di ba? Pag uwi mo, nako, maglilib the group ka na ng GC nyo, di ba? Sisiraan mo na yung coach niyo, di ba? I-cheer mo na yung kalaban nyo, di ba? Bakit? Feeling mo star player ka eh. Inimbitahan mo pa yung crush mo manood, tas bangko ka eh. So you see, it's not about you, it's about the team. Dapat ganun tayo. Not about our kingdom, but God's kingdom. Not about our plans, but God's plans. Not even about our family, because we are part of a much larger family of God. Doon dapat ang mentalidad. So much so, na kapag magdarasal tayo, sana ganito, Lord, ito po ang gusto ko. Ito po ang pangarap ko. To the extent na, Lord, gusto ko yung promotion na ito. Lord, gusto ko magkaganito yung pamilya. Lord, sana mapangasawa ko. Lord, sana gumaling ako. Lord, sana gumaling ang mahal ko. Pero kung hindi ito makatutulong, and for some reasons, I still don't know right now, kung hindi na nga ito makatutulong, makakaapekto pa para hindi mas lumutang ang kabutihan mo sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ng ibang tao, kung hindi ito makatutulong and for some reasons I still don't know makasasama pa. Lord, kahit gusto ko ito, okay lang na hindi mo sa akin ibigay ito. Okay lang na hindi ako gumaling. Okay lang na hindi gumaling ang mahal ko. To that extent, masabi mo yon, kapatid, matutuwa sa iyo ang Panginoon. Because you are letting Him become God in your life. You are letting Him decide.
Yes, still ask. Humingi ka pa rin. Ask heavens like you never prayed before. Pero ipaubaya mo ang sagot sa Diyos at pagtiwalaan mo yon. Familiar po kayo dyan? Next slide please. Saan yan? Dyan sa tulusan ng kandila sa labas. Napunta na kayo dyan? Nakapagtulos na kayo ng kandila dyan? Walang bayad yan, donation lang. Baka hindi kayo nagdo-donate, ha? May CCTV dyan. Donate din paminsan-minsan. Ang gusto kong makita po ninyo, yung blank wall, nilagyan ko ng rectangle na kulay red yan. Yung blank wall dyan, napapansin ninyo? Blank wall. Di ba parang may kulang? Matagal ko nang naisip na kulang yan, huwag kang mag-alala. At ang gusto ko sanang ilagay dyan, dasal, para habang lalagay ka ng kandila, nagtutulos ka, nagdadasal ka, mag-guidean kita. Kaya lang, tagal-tagal ko na nag-iisip, anong dasal ang ilalagay ko dyan? Uunahin ko ba yung gustong mga makapasa sa board exam? Uunahin ko ba yung gustong bumalik o mamatay na yung asawa nila? Uunahin ko ba yung gustong makapag-abroad? Uunahin ko ba yung gustong makapag-jowa man lang? Dahil 50 na siya. Kawawang nilala. Ano unahin ko? Kaya, ang tagal na bakante kaya niyan, hindi ko maisip, ano bang ilalagay ko? Hanggang sa habang nagdarasal ako, totoo, fruit of my prayer, pak! Nakita ko minsan. Next slide. Yung painting na yan. Sino yan? Si Jesus. Sa hardin ng Gethsemane. Alam natin ang pakiramdam ni Jesus sa puntong yan. Natatakot siyang mamatay. Natatakot siya sa kakaharapin niya. Natatakot siya that God's wrath because of our sins will fall upon Him. Wala naman siyang kasalanan. So anong sabi niya sa Ama? Ama, kung maaari, ibang way na lang. Nakita niyo, tingnan niyong mabuti si Jesus siya. Gustong-gusto niya yung dinadasal niya. Pwede po ba? Wag na. Pero, He ended His prayer saying, but not my will, but your will be done. Na para bang kinokonsole siya ng anghel, good job. Natutuwa sa iyo ang ama mo. Sabi ko, Lord, thank you. Ito ang ilalagay po natin dyan. Pero hindi painting, mosaic. Pero ina-explain ko na ngayon pa lang sa inyo. Ilalagay ko yan dyan. With that caption na sinabi ng Panginoon, not my will, but your will. Para habang nagtutulos ka ng kandila, nadasal ka. Ask, seek, knock. Lord, ito ang gusto ko. In fact, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag hindi mo sa akin binigay ito. Pero bago ka umalis ng tulusan ng kandila, masabi mo yung caption, but not my will, your will be done. Sinasabi ko sa iyo, napakahirap sabihin yung mga salitang yan. Pero sa oras na nasabi mo ng totohanan yan, gagaan ang pakiramdam. Kasi alam mo, nasagot na ng Diyos ang dasal mo. You are letting Him become God in your life. Siyang gagawa ng paraan, siyang kikilos, hindi kanya pababayaan. Isipin po ninyo, pag hindi ganyan yung prayer natin, o di ba hanggang ngayon pinagdarasal mo, yung dinadasal mo na wala pa sa'yo, pero nandun yung ba't kaya ayaw ibigay? Lord! Pagtatrabahuhan mo pa yan, Lord! Di ba nakaka-stress? Nandun yung kaba, nandun yung pressure. Pero kapag ang lahat ay binibigay mo sa Kanya, Lord, magtatrabaho ko, magsisikap pa rin ako, nadasal ako, pero bahala ka na ha, kung anong sagot mo sa panalangin ko. Nawawala ang stress. Nakakawala ng pag-aalala. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, do not work for food that perishes. In other words, huwag kayong magpaka-stress sa mga bagay-bagay ng mundong ito. Hindi sinasabi ng Panginoon, wag na tayong magtrabaho, wag na tayong magdasal. Ang sinasabi ng ating Panginoon, wag ma-focus sa material na bagay ang buhay natin. So that our life, our works,
will not be driven by power, by money, popularity, fame, affirmation, and even by a person. Kasi nakaka-drain yan maliwala ka. First, they cannot satisfy. Second, hindi mo sila ma-maintain sa iyong buhay. Naubos ang pera. Nawawala ang pagkakilala. Makakalimutan ka ng tao, maniwala ka. Gaano man kakasikat ngayon. Nagdi-deteriorate ang kalusugan. Yung mahal mong anak, mag-aasawa yan. Yung minamahal mong tao, pwedeng hindi ka mahalin, katulad ng pagmamahal mo. At kahit na genuine yung pagmamahal nyo sa isa't isa, hindi kayo laging magkasama. Mayroong isang mauuna. So kawawa tayong nilalang kapag ang buhay natin ay nandyan lang. Hindi sinasabi ng Panginoon na masama yan. I-level up mo. Huwag mong kakalimutan ng pinakamahalaga. Siya. Biyaya lang niya ang lahat ng yan. Kahit mawala ang lahat ng yan, basta siya na source ng biyaya, nandyan sa puso mo, may ibang biyaya na ibibigay sa iyo. Kapag nagkaganon, sinisigurado ko sa inyo, mawala ang takot, mababawasan, hindi man mawala totally ang pag-aalala. When you realize that your life is in His hands, so ano man ang mangyari, meron ka man o wala, nasa itaas ka man o nasa ibaba, alakas ka man o mahina, ang Diyos ang bahala sa akin. Kasi nasa mga kamay niya, bakit ako matatakot? Walang peace na ganon kahit ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung wala sa kanyang buhay si Kristo, wala siyang kapayapaan na ganon. Pero po pwedeng magkaroon ng kapayapaan ng ganon kahit ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Basta't alam mo ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo. Sana po, ngayong araw ng mga pare, pagdasal niyo kami na kami maging makatiyos at hindi makamundo. Naisip ko nga po, wag naman sana pero sa mga pagkakamali ng pare, yung ibang pagkakamali tulad ng nagmura, nanghiya, nagkaanak. Di ba kung minsan, kahit na nasasabi nyo, pare ka pa naman, ba't mo ginawa yan? Di ba kapag mga kasalanan ganyan, kahit papaano, nasasabi nyo pa rin, naidudugto nyo pa rin in time dahil sa inyong kabutihan at sa awa ng Diyos, tao pa rin naman. Pero may isang kasalanan na mahihirapan tayong dugtungan. Pare ka pa naman, tao ka pa rin naman. Yung kasalanan sa kayamanan, sa kamunduhan. Si Father Palamura, si Father P.I., si Father Bastos, si Father nagkaanak, si Father bakla. Tao pa rin naman. Pero imagine yung si Father mukhang pera. Ang hirap dugtungan, tao pa rin naman. Kasi kahit sinong tao, kahit di pare, dapat hindi mukhang pera. Pare pa? Ang pagiging makamundo at pagiging mukhang pera, ang unang-unang senyales yan, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Nagsabi sa iyo, kung ang mga maya, di ko pinababayaan, ikaw pang pari ko. Pagdasal niyo po kami mga pare at mga madre, na makita niyo sa amin na ang pagkakaroon ng masaya at magandang buhay, hindi pagkakaroon ng maraming madaling na bagay, kundi yung maramdaman natin ang Diyos sa ating buhay. Pare-pareho nawa tayong hindi matakot na tumandang nag-iisa at walang pera kung tayo naging mabuting tao naman talaga. At kung yun ang gusto niya, kung ikay mabuting tao at hahayaan ng Panginoon na tumanda kang nag-iisa at walang pera, then so be it. Yun ang gusto niya eh. Hindi ka mag-aalala kasi alam niya ginagawa niya. Alam mo, pag nangyari sa iyo, kahit masakit sa iyo, kahit mahirap sa iyo, yun ang magpapalutang ng paghahari niya, ng kabutihan niya, na kapag nakita ka ng tao,
hindi maaawa sa iyo. Pupurihin nila ang Panginoon sapagkat ito mabuting asawa, ito ay mabuting anak, ito ay mabuting kapatid, ito ay mabuting pare. Lagi na lang nagbibigay, kaya kahit ganyan yan, nag-isa walang pera, pinupuri namin ng Diyos dahil sa kanya. Iyon! At sana, pare-pareho din naman tayong matakot na tumandang maraming pera, maraming kasama, pero hindi mo alam na yung kasama mo sinasamahan ka lang dahil sa pera. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, doon ka dapat matakot, doon ka dapat mag-alala. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Kung diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na ha. Sobrang takot ko. Sobrang pag-aalala ko. Pasensya kasi ibig sabihin pala nito, nagkukulang ako ng pananampalataya sa iyo. Ngayon naisip ko, ako pa ba ang pababayaan mo? Ako itong nagsisika para sa iba, lalo na para sa aking pamilya. Ako na nga itong nakakalimutan ko na ang sarili ko para sa kanila at para sa iba. Ang liit-liit ng pananalig ko. Mula ngayon, Panginoon, hindi ako magbabago. Magsisika pa rin ako, magdadasal pa rin ako, magpapakabuting tao pa rin ako, ibibigay ko pa rin yung kaya ko, pero magbabago na ako ng pananampalataya ko. Mas kakapit na ako sa iyo. Hallelujah! Aalisin ko ang aking pag-alala. Aalisin ko ang takot ko sa tulong mo. Kung lalapit kay Jesus, siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Let go and let God. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. At ang unang-unang sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw na nabubuhay, hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba, lalong-lalo na para sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa mga pinapagawa ng Diyos, sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong higit pa sa buhay, higit pa sa material na bagay. Ramdamin mo ang Diyos sa iyong buhay. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanyang mga kamay. You'll be satisfied. You'll be satisfied. Kahit ngayon pa lang. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pag-aalay.
pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang nanay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang nalay ko. Ang nalay ko. Ang maihahan ko sa'yo, Panginoon, ay tinatay at ratang mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at talang sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahan ko sa'yo, Panginoon, ay tinapay at ratang mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at tala sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihahan ko sa'yo, Panginoon, ang tinapay at talag sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banalang ang mga alay naming usan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesus Kristo
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukop. Itong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay dumanak upang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Naniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusa ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman kung maaari, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming kalooban, sa buong mundo sana, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Narito sa harap natin ang tangi nating kailangan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yan, tanawa tayo ng ating Panginoon sa buhay. Sa buhay.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lumakad sa daan ng kabanalan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Inulot mong libutin mo, dilim ng nagdaan. Dinggin bawat dalangin, buwan ng puso. Umabay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan mong ganap. Asa'y biyaya'y makakamit ang pag-ibig ko sa iyong palad tanggapin. Sulong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Naghahangad sarili maihandog, tinawag mo, naritong at tumugon. Lingapin, bigyan ng lakas. Buting pastol ka't ilaw kang tatanglan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Tinulot mong libutin ko, dilim ng nagdaan. Dinggin bawat dalangin, buwan ng puso. Mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan mong ganap. Panginoon, mo ang kahinaan kong taglay. Tinulot mong
sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y hindi nago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Tanging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. ipagdasal po natin ang mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yung mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, ang mga pari mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at ang mga may sakit mong pari, ang mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, ipinagdarasal ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpakumpisal sa akin, ang mga paring nanguna sa misa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso, at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Salamat po sa dasal ninyo. Salamat sa suporta ninyo, yung mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account, sa pagsuporta po ninyo sa mga tinda ng souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Maraming salamat po. Napakalaki po ng tulong ng alkansya. Besides, kapag nag-aalay kayo ng alkansya, ang nararamdaman ko talaga, araw-araw iniisip nyo yung simbahang ito. Kasi araw-araw naglalagay kayo. So, yun ang mas touching para sa akin. Kaya pag nag-aalay kayo ng alkansya, makita nyo, tuntua ako, tinatapi ko pa kayo minsan sa balikat kasi natutuwa talaga ako doon. Maraming appreciate talaga yan. Salamat po. Salamat din sa pagtangkilik sa Three Nails ng Crown, sa mga products ito. Maraming salamat po at sa pag-share ng ating mga live masses and videos, sa pag-subscribe sa ating YouTube at Facebook page. Lahat po ng ito, pag napagsama-sama, kahit wala tayong solicitation, kahit wala tayong raffle
napatayo ang simbahan, nami-maintain ang simbahan, nakapagpapalaganap tayo ng devotion sa Our Lady of La Salette sa pamamagitan ng pagbibigay din ng mga libreng images tulad nito tuwing banal na misa sa buong araw ng linggo, sa buong linggo rather, at nakatutulong pa tayo sa iba. Right now, nagpapagawa po tayo ng mga kapilya. Isa-isa muna ang inuuna natin ang kapilya ng Francisco. Maraming pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your name. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it hard. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your